Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, ipaglalaban natin ang Xiaomi 11T sa Poco F3. Meron tayong tatlong bagay na pagtutuunan ng pansin dito. Una dyan ang performance, pangalawa ang display, and pangatlo is yung camera. So titingnan natin ng mabuti kung alin sa dalawang phones na to ang karapat-dapat na bilhin mo. Kasi alam mo naman, hard-earned money yan. Nagagastusin natin ngayong December. Alam ko marami ngayong December ang nag-aabang ng kanilang Christmas bonus and papunta yon sa isa sa mga phones na to. Na bago ang lahat, inaanyayahan ko kayong mag-follow sa Facebook page ko, Pinoy Techdad, dahil marami akong pinopost doon na maaaring wala dito sa YouTube. So tara, simulan na natin. Unahin natin sa performance. So yung Poco F3 merong Qualcomm Snapdragon 870 chipset na slightly improved na Snapdragon 865 na very well loved from the previous generation. And then dito naman sa Xiaomi 11T, meron tayong MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Na tinawad lang itong Ultra dahil merong collaboration si Xiaomi and MediaTek. Kumbaga may agreement sila na mas optimize itong chipset na to para sa Xiaomi 11T. Now, isang tabi muna natin yung mga benchmark. Alam nating lamang ang Snapdragon 870 laban dito sa MediaTek Dimensity 1200. Kaya ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin is yung overall performance. So, maganda ba yung performance nitong parehong phones na to? And I say yes. As a daily driver, whether you're playing games, whether you're using it as your camera driver, or maybe if you're just using it for social media, wala kayong problemang makikita dito pareho sa dalawang phones na to. Na meron lang ako isang note para sa Dimensity chipset, and that is the fact na hindi pa yata pwede yung custom ROMs pag Dimensity chipset ang gamit mo kasi walang open source. Whereas dito sa Snapdragon 870 ng Poco F3 and napakarami ng custom firmware. So pwede kang mamili kung ano yung trip mo na firmware kung ayaw mo sa default or stock na MIUI. Now, just a warning guys na hindi ko pinopromote na mag-custom firmware ka. Sinasabi ko lang na para doon sa alam kung paano mag-custom firmware, may options ka. Pero overall guys, I think performance-wise, medyo magkalapit naman yung dalawa. Although lamang ng konti si Poco F3. So, kung talagang kahit yung slightest edge lang talaga yung nahanap mo, I will give this to the Poco F3. Moving on naman sa display, parehong may AMOLED display, 120Hz refresh rate, and parehong 6.7 inches. Although nagustuhan ko lang sa Poco F3 is that mas maliit yung punch hole ng selfie camera niya. As in, makikita niyo talaga na, I think ito pa rin yata yung pinakamaliit na selfie punch hole camera na nakita ko on a display this 2021. Now, when it comes to the brightness, makikita niyo dito sa side-by-side na may ever so slight edge si Poco F3, and that's because aabot ng 1,300 nits yung peak brightness ng Poco F3 versus the 1,000 nits dito sa Xiaomi 11T. Now, when it comes to color reproduction, may napansin lang ako dito sa Xiaomi 11T na may pagka-yellowish yung screen niya. Pag naka-side-by-side sila in person, makikita nyo. Pero I'm not sure dito sa camera kung makikita nyo yung exact thing na nakikita ko. So, mas nagustuhan ko ng konti yung Poco F3 dahil nga walang ganong issue sa display na meron ako. Pero po-point out ko lang rin na itong yellowish tint na nakita ko is mostly visible pag naka-white background. Pero pag nag-side-by-side ka na sa YouTube videos, halos hindi mo na mahalata na may yellowish tint yung sa Xiaomi 11T. Although, mahalata mo naman na mas brighter talaga yung display ng Poco F3. Now, which in camera doesn't seem like a good thing, pero in person actually makikita mo na maganda tingnan yung Poco F3 versus the Xiaomi 11T. But not by a huge margin. Sobrang liit lang ng difference nila. It's just that dito sa review natin, dahil nga pinagtabi ko, mahalata ko talaga. Pero for example, if hawak mo lang yung Xiaomi 11T, I'm pretty sure hindi mo naman mapapansin na hindi siya kasing liwanag ng Poco F3. So, only if you do a side-by-side will you ever notice something like this. Next naman, pag-usapan natin yung Netflix viewing experience. So pareho silang walang Dolby Vision, pero meron silang HDR10. And very capable naman yung display nila. So ito is side-by-side natin pareho yung Poco F3 and Xiaomi 11T. And makikita nyo na meron silang difference when it comes to watching Netflix videos. So dito sa Poco F3, meron tayong darker image. Kumbaga mas nakaangat yung mga shadows, medyo mas emphasized yung shadows versus dito sa Xiaomi 11T,
makikita nyo na halos walang shadows as compared dito sa Poco F3. Tinignan ko talaga ng todo to kung alin yung mas okay sa kanilang dalawa, and parehong medyo kakaiba yung experience, pero para sa akin, mas trip ko yung mas maliwanag na image ng Xiaomi 11T. So, Netflix viewing experience, I think I'll have to give this sa Xiaomi 11T just because of this kind of weird rendition ng Poco F3. So, I'm not really sure bakit ganito. Ang laki ng difference nila when it comes to rendering this video. Pero pagdating naman sa Squid Game, halos hindi ko mapansin itong difference na to. So, dito lang sa isang video na medyo weird. But overall, pareho silang magandang display. Although, again, medyo nakaka-turn off lang yung yellowish tint ng Xiaomi 11T. So, I'll have to give this to the Poco F3. Yung yellowish tint sa Xiaomi 11T, hindi ko mahanapan ng way so far na mawala. Pero kung meron sa inyo na Xiaomi 11T users na naka-experience ng the same thing, let me know in the comment section. Tingnan natin kung common problem or common issue ba ito ng Xiaomi 11T, and maybe the Xiaomi team can look into this. Now, moving on naman, pag-usapan natin yung camera nitong Xiaomi 11T versus the Poco F3. So, unang picture pa lang guys, I think alam nyo na kung sino yung panalo, no? Yung sa left side is yung Xiaomi 11T. Sa right side, Poco F3. So, naka-zoom in tayo para makita natin talaga ng mas malapitan. So, dito sa right side, wala na halos detalye itong punong kahoy. While dito naman, sa left side, kita natin, nandiyan pa rin yung kulay niya, kulay green, meron pa rin konting details kahit papano. And then, tingnan lang natin dito above the tree. So, ito mga halaman, I guess. Wala na talaga. Walang-wala na. Hindi mo na ma-distinguish kung ano to. While dito sa Xiaomi 11T, makikita nyo pa rin na halaman talaga yan. And then, kung titingnan naman natin yung overall colors ng parehong picture, makikita nyo naman na mas pipiliin ko itong sa Xiaomi 11T. Mas malapit sa reality na nakikita ko ng image. So, next naman, close-up picture. Hindi to macro. Main camera pa rin yung ginamit ko. Left side is Xiaomi 11T, right side is Poco F3, and wow, I'm actually surprised. Indoor shot ito, so halos walang lighting, yung ilaw lang is from the ceiling light. But yeah, halos wala tayong makitang distinguishable difference between the two. And zoom in pa natin. So yes, makikita nyo dito, yung red dito sa mata ni Goku, hindi ganun ka-saturated versus yung red dito sa mata ni Goku dito sa Poco F3, very saturated siya. So, kita niyo yung difference ng kulay. But in terms of details, surprisingly, halos walang pagkakaiba. Next naman is itong stuffed toy na picture natin. Yeah, I think clear winner naman dito yung Xiaomi 11T. So, camera-wise, andito yung highlights and details sa tenga ng aso sa Xiaomi 11T, whereas dito sa Poco F3. So, blurry na dito yung tenga ng aso sa Poco F3, and wala na yung highlights ng ilaw na nandito dapat sa tenga. So, I think sa photos overall, panalong-panalo naman si Xiaomi 11T. Next naman is sa videos. I think almost the same pa rin naman yung resulta. Panalo pa rin si Xiaomi 11T. Pero this is not to say na sobrang ganda ng camera ng Xiaomi 11T, guys. Okay? Gusto ko lang linawin kasi 108 megapixels yung camera, and then pinopromote nila as cinemagic. But in reality, guys, baka ma-disappoint kayo kung ang laki ng expectations nyo sa camera ng Xiaomi 11T and ng Xiaomi 11T Pro. Real talk lang, wala akong makukuhang benefit kung sabihin ko sa inyo to. Actually, baka magalit pa nga yung iba dyan, yung mga users ng Xiaomi 11T and 11T Pro, but I don't care, guys. Ito talaga yung nakita ko, and real talk lang talaga. Hindi ako nagandahan sa results ng camera ng Xiaomi 11T and ng 11T Pro. So, para sa mga users ng Xiaomi 11T and 11T Pro, hindi po ito attack sa inyo, but rather kay Xiaomi, na si Xiaomi kasi ina-advertise nila na cinemagic, but it's a little bit disappointing, lalo na kung mahilig ka talaga mag-take ng photos. Hopefully, wake up call kay Xiaomi na ayusin nyo naman na kung ipopromote nyo yung something as cinemagic, sana naman mas maganda yung quality. And I'm pretty confident na kayang ayusin ni Xiaomi yan. But yeah, overall, panalo yung camera ni Xiaomi 11T over the Poco F3. So kung naghanap ka ng better camera quality between the two, masasabi ko na walang duda, Xiaomi 11T ang winner dito.
Now, in terms of camera features, halos pareho lang yung mga features na meron sila. So, meron sila pareho na audio zoom. If you want to be chismosa, you want to be a marites, pwede mong gamitin to. So, overall, siksik na siksik sa features tong parehong phones na to. Oh, and lastly guys, pag-usapan natin yung battery, mabilisan lang. Of course, lamang na lamang sa charging time or charging speed si Xiaomi 11T as well as battery capacity. Meron tayong 5,000 mAh battery capacity kay Xiaomi 11T and 67 watts of fast charging, which means a little bit under 40 minutes yung charging speed mo. And then dito naman sa Poco F3, meron tayong 4,520 mAh of battery capacity with 33 watts of fast charging. So, siguro roughly 1 hour or under 1 hour yung charging time mo. But overall, pareho mo lang silang magagamit in a full day. So, definitely panalo sa charging speed si Xiaomi 11T. And then next naman is yung build quality. Meron tayong Corning Gorilla Glass Victus sa harap ng Xiaomi 11T. And then meron tayong Corning Gorilla Glass 5 dito sa back and front ng Poco F3. Pero sa personal taste ko lang guys, mas natripan ko talaga hawakan yung Poco F3. Number one, dahil medyo mas slim siya kesa sa Xiaomi 11T, nandun na nare-relate na ng utak ko na pag slim yung phone, medyo premium. And then yung number two, kahit na sinabi ni Xiaomi na glass yung back ng Xiaomi 11T, parang hindi maalis sa isip ko na parang glass-stick yung dating. Parang yun yung feel parang hindi siya yung premium na glass na pag hinawakan mo, alam mo talaga agad na glass, na solid talaga. I think mas mainam na mahawakan nyo in the stores yung mga phone na to para malaman nyo talaga. So sa personal preference ko lang naman, panalong-panalo sa akin yung form factor, yung design ni Poco F3. Medyo nakaka-turn off lang talaga yung malaking logo sa likod ng ibang designs ng Poco F3. And then last but definitely not the least guys, yung presyo. Mas mura ng di-hamak si Poco F3. So I think overall, ang winner talaga natin dito is yung Poco F3. I think merong mga iba na nakakuha at 15,000 pesos ng Poco F3 or even less. So grabe, intense to. And lalo na baka mag-sale din to sa 12/12. And alam nyo na yung gagawin guys, kung naghahanap kayo ng Poco F3, ililink ko yan dyan sa description box kung saan kayo makakabili officially online. So, ilalagay kong link dyan is yung official store kung saan makakapag-claim kayo ng warranty. And of course, lalagay ko rin yung link ng Xiaomi 11T just in case na mas pipiliin nyo si Xiaomi 11T over the Poco F3. But overall, for me, for a phone that came out in early 2021, going strong pa rin si Poco F3 and I can't wait to make my full long-term review ng Poco F3. Anyway, I hope nagustuhan nyo yung video na to at nakatulong sa inyo. And if you did, please give it a thumbs up, subscribe ka sa channel ko at i-hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.